Where God breathes, life follows. Kung saan humihinga ang Diyos, kasunod ang buhay. Yan po ang napakagandang topic natin ngayong umaga dito po sa ating pong live devotion dito sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page, Ate Mavs Digipreneur at sa ating YouTube channel. At ang ating pong verse na pagninilayan ay matatagpuan sa Ezekiel 37 verse 5. Kaya naman po, sabayan po ninyo kami at samahan upang tayo po ay patuloy na lumago sa ating paglilingkod sa Diyos. Hi, good morning! This is your Ate Mavs and welcome pong muli sa atin pong daily devotion live sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Nawa po ay samahan ninyo kami. Napakaganda po ng umagang ito. Walang ulan, ang ganda ng sikat ng araw. And today is Thursday, September 4, 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po kayong lahat, tayong lahat ay nasa mabuting kalalagayan. At ito pong ating devotion ngayon ay ibahagi niyo sa iba. I-share po ninyo, i-like and share para marami po ang maabot ng mabuting balita ng Panginoon. Napakaganda ng umaga. Kumusta po ang inyong tulog kagabi at kumusta ang inyong gising ngayong umaga? Nakakangiti pa ba? Punong-puno pa ba ng pag-asa at pag-ibig mula sa Diyos? Ayan. So, ang ganda po ng topic natin. Kaya po, ngayon pa lang, buksan na ninyo at hanapin sa inyong Bible ang ating pagninilayan na matatagpuan sa Ezekiel 37 verse 5. Yan po. So, kung ang inyong Bible ay tulad ng Bible ko, magandang balita, Biblia, ang Ezekiel 37 verse 5 ay matatagpuan sa page 859. Ayan. So, sige po. Simulan na po natin ang ating pong devotion. Buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Ezekiel 37 verse 5. Sabi po sa New International Version, "This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life." Sabi naman po sa Tagalog, Ezekiel 37 verse 5. Ito ang ipinapasabi niya, "Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay." Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito at kami ay muli mong binigyan ng pagkakataong mapapurihan ka, maluwalhati ka at maparangalan ka. Salamat o Diyos at kami ginising mo ng may kalakasan at punong-puno ng pag-asa. Salamat o Diyos sapagkat kami matututong muli ngayong umaga sa pamamagitan ng devotion na ito. Turuan mo kami Panginoon at tulungan mo kaming maunawaan ang mga mensaheng gusto mong ipahatid para sa amin. Ikaw po ang masunod Panginoon, kalooban mo lamang ang siyang masunod. At ikaw po Panginoon ang magkontrol ng lahat ng mga pangyayari sa aming buhay, maging sa devotion na ito. I-override mo ano man aking pinaghanda, Panginoon. Puspusin mo kami, O Diyos, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang umaga pong muli sa inyong lahat. And welcome po sa ating live daily devotion dito po sa Ate Mavs TV. At sa God Loves You Movement Facebook page, maging sa Ate Mavs Digipreneur, naka-live din po tayo. Sa mga taga-YouTube, na mga nanonood sa YouTube channel, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so again, ang ating pong scripture, ang ating verse sa pagninilayan ngayong umaga, ay matatagpuan sa Ezekiel 37 verse 5. Na ang sabi po sa New International Version, "This is what the sovereign Lord says to these bones, I will make breath and enter you, and you will come to life." Sabi naman po sa Tagalog, magandang balita, Biblia. Ito ang ipinapasabi niya, "Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay." Hallelujah. Tunay, no, na napakabuti ng ating Panginoon. At ang Diyos ang nagbibigay ng
hininga sa ating lahat, sa mga napapagod, sa mga nawawalan ng pag-asa. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa sapagkat kasama natin ang Panginoon. Ang title po ng ating devotion this morning ay pinamagatang Where God Breathes, Life Follows. Kung saan humihinga ang Diyos, kasunod ang buhay. Hallelujah. So God gave the prophet Ezekiel a vision that must have been both strange and stunning. The valley full of dry bones, lifeless, scattered, forgotten. It was a symbol of Israel's spiritual and national state, cut off, broken, and hopeless. So ito po, si Ezekiel po ay isang propeta na nagturo sa mga pinadala sa Babylonia at sa mga natirang tao sa Jerusalem. Sapagkat during that time, ang mga Israelita po ay sobrang lifeless, scattered, nagkakawatak-watak sila, at parang feeling nila kinalimutan na sila ng Panginoon. Hopeless sila, broken. Talaga alam niyo po yung pakiramdam na gano'n. And I'm sure dumarating tayo sa ganung pagkakataon ng buhay na para bang wala nang kwenta tong buhay ko. Ayoko na, nakakapagod na, at punong-puno na ng kawalan ng pag-asa. Yung bang ayaw mo nang bumangon sa umaga, yung iba nga ayoko nang gumising, kasi wala naman akong inaasahang magandang mangyayari sa kinabukasan. Ayoko nang lumabas ng bahay kasi parang hopeless na. Pagod na ako. Ayoko na. Di ba? Yung mga ganung pagkakataon, yung mga taong burnout na, may mga term na ganun, stressed, depressed, at sobrang dumarating pa sa puntong ayaw na makipaghalubilo sa mga tao kasi wala na siyang nakikitang pag-asa. At ayaw nang lumaban, no? Yung iba, pag may sakit, higa na lang. Ayaw nang mag-exercise katulad ng mga ka-stroke ko dyan. Ayaw nang ipakitang lumalaban sila kasi talagang pati katawan nila ayaw nang kumilos. Diba? Ganun po yung mga nawawalan ng pag-asa eh. Diba? Yung bang ramdam mo na parang tamad na tamad ka, gusto mong ikilos yung mga katawan mo pero ayaw niyang gumalaw, yung utak mo hindi na rin gumagana, at di ka na nakakangiti. Diba? Ganun po yun eh. At dumarating na sa puntong parang feeling mo dry bones ka na, yung walang-wala na talaga na lakas. Kaya po yung mga may karamdaman na nawawalan ng pag-asa, nadaragdagan yung sakit nila. Lumalala dahil po sa kawalan ng pag-asa. But then God speaks, I will make breathe and enter you, and you will come to life. At sinabi yan sa Tagalog naman, ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Ang sarap pakinggan, no? Ang sarap pang hawakan ng pangako ito ng Diyos sa atin. Na kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok at sobrang panglulumo at kawalan ng pag-asa, tandaan natin itong mensahe ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng hininga. At bibigyan niya tayo. At tayo'y mabubuhay. Kasi talagang pagka po tayo nawawalan ng pag-asa, para tayo mga patay na, no? Yung bang nag-iiba yung galaw mo, nag-iiba yung thinking mo, to the point na higa ka na lang ng higa, tulog ka ng tulog, ayaw mo nang paniwalaan na may pag-asa pa, di ba? Talagang nangyari din sa akin yan minsan at alam ko nangyayari yan sa maraming tao. At wag po nating hayaan na ito ay magpatuloy. Kasi tayo rin pong mahihirapan. Di ba? Minsan talagang yung buhay natin dahil sa kawalan ng pag-asa, nandyan din yung takot, nandyan din yung kalungkutan, nandyan yung kawalan ng kagalakan, di ba? Nawawala lahat ng mga positibong bagay na nanggagaling sa Panginoon.
Minsan, dahil sa sobrang kawalan ng pag-asa, pati pagbabasa ng Bible, ayaw mo nang gawin. Pati pananalangin, ayaw mo na rin gawin. Kasi parang, ano naman ang sasabihin ko sa Diyos? Eto nga, pinabayaan niya ako. Tapos nakikita natin na parang wala nang magagawa ang Diyos sa buhay natin, di ba? Sobrang hopeless. Pero sinabi nga ng Diyos, di ba, na bibigyan niya tayo ng hininga at tayo'y mabubuhay. And it's a promise not just of revival, but of complete restoration. Tayo ay talagang bibigyan ng Diyos ng kalakasan upang makabalik tayo sa ating dating pag-asa. Di ba dati naman, bago naman tayo mawala ng pag-asa, punong-puno rin naman tayo ng pag-asa, di ba? Nagkakaroon lang ng mga kadahilanan na siyang nagiging sanhi para bumitaw ka sa iyong hope. Kasi pag nawalan ka ng pag-asa, pati pananampalataya nawawala. Pati yung pagtitiwala mo sa Diyos at nakakalimutan mo ang Panginoon. Di ba? Kasi saan ka na nakatingin? Doon sa mga bagay at sitwasyon na kung saan nandoon ka. Kaya tuloy nawawala sa picture si God, si Lord, di ba? And in Hebrew, the word for breathe is ruach, R-U-A-C-H, a word that also means spirit or wind. God was saying, I will fill what is dead with my spirit and bring it back to life. Kaya nga po, kapag tayo nawawala ng pag-asa, dahil sa mga problema at pagsubok, sakit karamdaman, kasalanan na meron sa atin, ay ang kailangan natin, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga po ako, kapag may lumalapit sa akin, mayroong nakikipag-usap, humingi ng advice, ano daw ang gagawin nila sa panahong sila'y punong-puno ng kalungkutan, problema, panghihinga, kawalan ng pag-asa, di ba? Ang lagi ko pong sinasabi, mas lalo tayong magsumiksik sa Panginoon. Mas lalo tayong magbasa ng Kanyang salita. Mas lalo tayong makinig ng Kanyang salita, umawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos, at manalangin ng walang humpay. Kasi doon tayo lalong makakabalik sa ating pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya kapag hindi tayo bumibitaw. Kasi the moment bumitaw tayo sa ating pong pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya, ay saan tayo pupunta? Anong iba natin gagawin? Natural. Ang kasunod niyan, mawawala na tayo ng pag-asa. Hihina ang ating pananampalataya. At kung ano-ano ang papasok sa ating isipan, na siyang lalong magpapahina sa atin. Kaya nga, ang illustration dito sa binabasa natin, kapag ganun tayo, nadadry yung bones natin. Diba? To the point na ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang makipag-usap, ayaw mo nang lumabas ng bahay. At napakalaki pong epekto niyan sa ating katawan, physically, sa ating utak, mentally, sa ating puso, emotionally. Diba? At lalo po tayong panghihinaan ng loob kapag bumitaw tayo sa ating Panginoon. Kaya minsan siguro sabihin ng iba, bakit ganun lagi sinasabi ni Ate Max? Huwag titigil sa pananampalataya, sa pagbabasa ng Bible. Kasi mangungusap at mangungusap ang Panginoon. Kapag kayo nagpapatuloy magbasa ng Bible, kapag patuloy kayo nananalangin, kahit parang wala ka nang masabi kasi parang ganun at kulang na, parang, di ba, yung, dahil nga po sa kawalan ng pag-asa, pati yung pagbukan ng bibig mo para magpasalamat sa Diyos, di mo na magawa. Kaya huwag niyo pong ipahintulot na mangyari yan sa inyo. Kapag tayo nakakaramdam ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa, ng mga bagay na negatibo, mas lalo kang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Tumingin ka sa iyong paligid, ano bang mga bagay na pwede kong ipagpasalamat kahit sa tingin ko parang wala naman. Magpasalamat ka. Diba, yun lang paggising mo sa umaga ay isang bagay na dapat mo nang ipagpasalamat sapagkat nasilayan mo pa yung bagong umagang ito. At ngayon, eto ka nanonood.
'Diba? Ng devotion. So, yan lang pwede mo nang ipagpasalamat sa Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Para sabihin natin wala tayong pwede ipagpasalamat. Kasi dahil nga, saan ka nakatingin? Saan ka nakafocus? So, kung ang focus mo talaga ay yung mga nangyayari sa iyong paligid, diyan ka lang nakatingin sa mga negatibong nangyayari, madidiktahan ka niyan. At pwede ka niyang ma-manipulate na panghinaan ka ng loob. Di ba po? Kaya, huwag tayong tumingin dyan. Dahil lahat ng tao naman nagkakaproblema. This wasn't just a promise, yung sinabi ng Diyos sa Ezekiel 37 verse 5. This wasn't just a promise for Israel. It's a glimpse into what God can do in any soul that feels dry, discouraged, or distant. Itong mensaheng ito hindi lamang para sa mga taga-Israel. Ito'y mensahe rin ng Diyos para sa atin ngayon sa ating henerasyon. Dahil lahat tayo, katulad ng mga Israelites, dumaranas at dumanas din ng hopelessness, di ba? Ng brokenness, ng kawalan ng pag-asa, ng discouragement, at ng parang pagkakahiwalay sa Diyos. Lahat yan, kung kaya't ngayon ay pinaaalalahanan tayo ng Diyos. Maybe you've been through a long season of spiritual weariness. Maybe you feel like the life has been drained out of your faith. But the God who breathes life into dry bones is still breathing today. Ang Diyos na huminga sa mga buto na parang kalansay na sa sobrang dryness ay upang magkaroon ng buhay, ay siya ring Diyos na humihinga para sa atin spiritually upang tayo ay mabuhayan at muling magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito. Diba? Kasi totoo diba? Pagka sobrang hopeless na tayo, para tayong yung kalansay, na-imagine nyo ba? Na parang wala nang, na unti-unting nagda-dry up yung mga bones to the point na hindi ka na nakakagalaw. Stagnant ka na. At huwag natin pahintulot yan kasi may Diyos na pwede nating tawagin. Pwede nating hingan ng tulong na Panginoon, sabi mo, pag hiningahan mo ko sa pamamagitan ng iyong banal na spirito, ako ay muling mabubuhay at magkakaroon ng pag-asa. Diba? Sa Kanya po natin kunin yung pag-asa na wala na nawala na. Wala pong ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. Siya lang talaga, tunay. Akalain mo ang dito po kung mababasa ninyo yung buong Ezekiel 37, chapter 37, kahit yung 37 verse 1 hanggang 14. Basahin po ninyo. Kasi in-illustrate niya doon yung tungkol na sa isang parang kalansay na sinabihan niya si Ezekiel na bahaginan mo sila ng salita ng Diyos. Kalansay na yun ha. And then alam niyo po ba nung pagkatapos bahaginan ni Ezekiel ng salita ng Diyos, na sinabi niyang dinggin niyo ang salita ng Diyos. Dahil bibigyan kayo ng hininga at magkakaroon at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman, sabi sa verse 6, at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako ay si Yahweh. So nagpahayag si Ezekiel, tulad ng utos ng Diyos, nang siya'y nagsasalita na, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin na Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong pinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila, nabuhay nga sila. At nang magtayuan sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. Sabi ng Panginoon ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Diba? Tayo ba nasasabi rin natin minsan yan?
tuyo na ang buto ko, wala na akong pag-asa, wala na akong nakikita pang liwanag sa buhay ko. At sinasabi niya, tuyo na ang aming buto, wala na kaming mga pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Yan ang isang dahilan kung bakit tayo ay nawawala ng pag-asa. Kasi ang pakiramdam natin, iniwan na tayo ng Diyos, pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero tulad ng mga taong ito sa Israel, ay sinasabihan sila na yun ang pakiramdam nila, na kami pinabayaan na, kinalimutan na, hindi na kami pinakikinggan ng Diyos. Kaya nga, magpahayag ka, yun ang sabi niya, sabi ng Panginoon kay Israel, kay Ezekiel, sabihin mong pinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Diba? Tulad natin ngayon, yung kung ito ay ia-apply natin sa ating pong henerasyon ngayon. Yung sinasabi ditong, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan at ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kasi tayo, di ba, pagka tayo depressed, tayo ay hopeless, discouraged, walang-wala ng pag-asa, para tayong nakalibing na eh. Di ba? Kasi hindi ka na gumagalaw doon. Stagnant ka na. Ayaw mo nang kumilos. Ayaw mo nang bumangon kasi parang wala naman nang mangyayari eh. Eto na to. Ayoko na. Ayaw nang lumaban. Di ba? Kaya tuloy ang nangyayari, mas lalong lumalala yung sakit mo at dumarami yung problema mo. Akala mo kasi sa pag in-entertain mo yung kahinaan mo at hindi ka kumuha ng lakas sa Diyos, akala mo okay na yun. Kaya mo na yan, bahala na yan, ganyan na yan. Pero hindi ka humihingi ng tulong sa Panginoon. Kaya tuloy napansin mo, ang buhay parang mas lalong lumala, lalong nagka-problema, lalong bumigat ang sitwasyon. Kasi huwag natin kakalimutan ng Panginoon, kailanman di tayo iniiwan, di ba? Lagi natin sinasabi dito yun. He will never leave us nor forsake us. And sabi dito, kung maibukas ko ng inyong libingan at maibangon ko kayo, hihingahan ko kayo upang kayo mabuhay. At ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Ganon ka makapangyarihan ng ating Diyos. Ang Diyos noon sa Israel ay siya pa rin Diyos natin ngayon. Hindi siya nagbabago at wala siyang katulad. Baka sabihin ng iba sa inyo, Ate Mabs, yung kwentong yan ay Old Testament. Sa Israel lang yan nangyari. Hindi po. Dahil kailanman hindi nagbago ang ating Diyos. Diba? Siya pa rin ang Diyos na nagbibigay ng ating kalakasan. Siya pa rin ang Diyos na nagbibigay ng ating pong katagumpayan at nagbibigay ng pag-asa sa ating mga nawawalan na ng pag-asa. Sa buhay na ito, sa dami ng mga negatibong nangyayari sa paligid, maraming tao ang pinanghihinaan ng loob. Lalo na kapag narinig mong may cancer ka, lalo na pag narinig mong may na-stroke ka, may sakit ka sa puso, talagang hindi mo maiwasan na panghinaan ng loob. At saka iisip sa sitwasyon mo, nawawalan ka na ng pag-asa. Diba? Na feeling mo at nagiging tanong ng marami, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo pinahintulot ang mga bagay na ito para mangyari sa akin? Lalo na, kapag naglilingkod ka sa Diyos, tapos biglang nangyari yan. Talagang may mga pagkakataong natatanong natin ng Diyos, Lord, bakit mo naman pinahintulot ito? Naglilingkod naman ako sa iyo. Tapat naman ako. Paano na? Di ba? Kasi bakit natin natatanong yung mga bagay na yun? Nakafocus tayo sa pangyayari, sa sitwasyon na meron tayo, at sa balita na dumating sa atin na hindi natin agad natanggap. Pero kapag ito ay ating idinulog sa Diyos, tulad ng sinabi niya dito, hihingahan tayo ng Panginoon. Paaalalahanan tayo at pakikita niyang kanyang kapangyarihan sa atin na meron siyang magagawa upang tayo ay mabuhayan ng loob, palakasin, at kumapit lang tayo sa Kanya. Sigurado po, yung namatay na pag-asa ay muling mabubuhay sapagkat yun ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya naman, tayo ng mga anak ng Diyos, maging daan din tayo para sa ibang taong pinanghihinaan ng loob.
sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Bahaginan natin sila ng salita ng Diyos. Sapagkat itong mga taong ito, kung hindi makakarinig ng salita ng Diyos, ay mananatili silang mahina, walang pag-asa, at patuloy sila na mapapahiwalay sa Diyos kung hindi natin sila tutulungan na bahaginan ng salita ng Panginoon. Diba po? Tayo po kasi ay nakaranas na-encounter na natin si Jesus Christ. Ipa-encounter din natin ito sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay, na sa tingin natin ay katulad din natin dati, na nasa kadiliman, walang pag-asa, at gusto nang umayaw sa buhay. Maging liwanag, asin, at ilaw tayo sa kanila. Huwag nating hayaan na panoorin lang natin silang ganun. Di ba po? Hindi man natin, pakiramdaman natin, parang hindi naman sila nakikinig, Ate Mags. Okay lang po yan. Kasi tayo naman, ang talagang purpose lang natin at papel lang natin doon bahaginan lang sila Ang kikilos sa buhay nila, hindi na ikaw, ang Panginoon at ang Banal na Espiritu. Ang importante, binahaginan mo sila. Diba? Naging daan ka upang ang mga taong ito ay makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya po napakahalaga. Kung hindi nyo kaya, bahagi nyo po. I-share ninyo ang live video na ito para sa pamamagitan nito makarinig sila ng salita ng Diyos. Diba? At lumakas ang kanilang loob na lumaban at huwag silang panghinaan. Dahil may Diyos na tunay na naghihintay lang tawagin natin. Nandyan lang siya at ipadama natin ang ating pag-ibig sa Kanya at pagtitiwala at pananampalataya. Diba po, no? Mahal na mahal tayo ng Diyos sapagkat siyang unang nagmahal sa atin. Hindi po, wag po natin kalilimutan yan. And sabi dito, we serve a God who brings dead things back to life. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay kayang bumuhay ng patay. Diba? Si Lazaro nga, binuhay niya Yung batang anak ni Jairus, binuhay niya Diba? Ano ang hindi kayang gawin ng Diyos? So, kaya niya rin buhayin yung namatay mong pag-asa. Kaya rin niyang buhayin yung namatay mong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po, huwag kang bibitaw kahit anong mangyari. Nang sa ganun, hindi tuluyang mamatay yung pag-asa mo sa Panginoon. Diba? Kasi, kaya nga po meron tayong daily devotion para ito ang laging magre-remind sa atin. Nang sa ganun tayo ay palaging maging matapang at patuloy na makasunod sa Panginoon. Nang hindi tayo nawawalan ng pag-asa dahil hindi na tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Napansin po ninyo, bumibitaw tayo sa Diyos kapag hindi ka na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Totoo po. Kasi ito yung ating, kumbaga tayo, kailangan natin sa ating physical na katawan, kailangan natin ng vitamins, kaya nga umiinom kayo ng mga food supplements, vitamins na nireseta ng doktor, diba? Gamot para gumaling. Ganon din po tayo sa ating buhay espiritual. Kailangan natin ang salita ng Diyos upang tayo ay lumakas. Yun yung vitamins natin spiritually. So, totoo, ang salita ng Diyos, ang vitamina natin, ang minerals natin, ang gamot natin upang tayo lumakas, tumibay, tumatag sa ating pananampalataya. Dahil sabi niya, by hearing and hearing the word of God, doon lalong lumalakas yung ating pananampalataya. Kaya nga po mapapansin ninyo, it makes a man, ano sabi doon, weak, diba? Kapag hindi sila nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kasi minsan, ganun tayo para bang makikinig lang tayo ng salita ng Diyos kapag nagsimba tayo pag-linggo. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, wala na. Hindi na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. At madalas, hindi pa tayo nakakapagdasal. Pagising kasi nagmamadali. Dahil late na, dahil may mga gagawin pa. Pagdating naman sa gabi, lalong hindi na rin nakapagdasal kasi pagod na. Humiga na agad. Minsan nga, hindi na nakapagpalit ng damit sa sobrang pagod, sa sobrang OT. Diba? Kaya, nangyayari minsan, Monday to Saturday, wala tayong napapakinggang salita ng Diyos.
Kaya linggo ulit. So, pinanghihinaan tayo. Kaya nga po yung Monday, Tuesday, Wednesday dumaan, unti-unti humihina ka. Unti-unti nawawalan ka na ng pag-asa. Kasi wala kang naririnig, wala kang vitamins spiritually. Walang nagpapalakas ng loob mo, walang nagpapaalala. Dahil hindi ka na nga nakikinig ng Word of God, hindi ka pa nagbabasa ng Bible, hindi ka pa nananalangin. Napansin niyo po ba yan? Ako po, pag hindi ako nakakapag-devotion ng ganitong live, although nag-devotion na ako, nagbasa rin naman ako ng Bible bago ko umalis kung may pupuntahan ako, pero parang may kulang. Nakukulangan ako. Parang ito po ay, parang ito na yung nagpapalakas ng dry bones ko. Dito ako nakakaramdam ng kalakasan, ng pag-asa. Akala niyo ba kayo lang ang natututo dito? Ako din po ay tinuturuan ng Panginoon. Sa bawat araw na ako ay nagde-devotion, hinakausap po ako ng Panginoon. At napakarami niyang nire-reveal sa akin at itinuturo upang magamit ko sa aking pang-araw-araw. Kaya po huwag niyong hahayaan na na wala kayong nakukuhang salita ng Diyos, naririnig, nababasa, dahil talaga po maniwala kahit sa hindi panghihinaan kayo. Kaya nga, I encourage you to join a D group, join a life group, join a cell group, Bible study group, o kaya naman, online fellowship natin dito sa God Loves You, meron tayo niyan. Every Mondays and Thursday, magkaiba po yan ng grupo. Kasi kailangan yun na kahit with yung isang buong linggo, meron kang na-attend na kung saan nakakapag-usap patungkol sa salita ng Diyos, nakakapagpalakasan kayo na through sharing, di ba? Kasi pag wala po, yung isang buong linggo, talagang iba. At alam kong alam ninyo yan. Kaya wag yung lang kayo, pag linggo lang, sayang eh. Dahil kung hindi naman kayo nakakapanood nito sa umaga, pwede nyo naman to i-replay bago kayo matulog. O kaya naman, ang dami sa YouTube na makakatulong sa inyo. Pero piliin nyo lang yung mga pinapanood nyo kasi marami ding talagang ginagamit ng kaaway para ma-deceive tayo, maligaw tayo. So, dapat po, ingat din tayo sa mga pinanonood natin online. Kasi baka po, imbis na mapalapit tayo sa Panginoon, ay mas lalo tayo nitong ilayo kasi sa maling katuruan. Kaya napakahalaga na tayo nagbabasa ng Bible. Kung sa ganun, kung makapanood man tayo ng mga panoorin na parang may mali, ay ma-check mo kaagad or ma-discern kaagad kasi alam mong parang mali sinasabi nito. Diba? So, ang gawin nyo, i-check nyo sa Bible. Itanong sa mga nakakaalam. I-double check, tama po ba itong pinanood ko? Kasi parang ako mismo, hindi ako natututo, parang merong something. I-forward nyo sa akin yung video, hindi po ako ganun kagaling para pero ipag-pray natin, tapos itinatanong ko din yan sa mga pastors and leaders natin para matulungan namin kayo na tama ang inyong mapapanood. Dahil ang dami na po talaga online na nanggugulo, nang bibigay ng maling katuruan. So kung hindi tayo magiging mapanuri, hindi natin yan i-check at hindi natin po yan aalamin kung tama o mali, minsan pa may papasa nyo yan. Kasi may share ninyo sa iba eh. Di ba? Minsan pag parang nagandahan lang kayo, pero yung context niya, hindi naman yung content niya, yung laman ng sinasabi, ay hindi na po pala tama. Hindi na po pala naaayon sa salita ng Diyos. Hindi pala biblical. Di ba? Tapos dahil sa nagandahan ka lang, pinorward mo or shinare mo sa mga kaibigan, ang dami mo pang shineran. So, kumalat pa siya, di ba? So, before you listen sa kahit na anong video online, you pray. Lord, tulungan mo ko, ibigay mo po sa akin, ituro mo sa akin kung anong videos ang dapat kong panoorin. Or, magtanong kayo sa akin o magtanong sa inyong pastor, sa inyong mga leaders, ano yung mga dapat panoorin. O mas safe pa, panoorin nyo yung mga live videos ng churches ninyo kung saan kayo nag-church. Diba? Paulit-ulitin nyo yung mga yun kahit na-attend mo na,
o panoorin mga previous videos ninyo. Ako sa CCF, lagi po akong inuulit-ulit ko yung mga videos ng aming mga pastors doon kasi talagang kapag pinanghihinaan ako, binabalikan at binabalikan ko yun. Hinahanap ko sa YouTube ko alin yung tutugma sa mga tanong ko at pakiramdam ko para ako ay lumago. So, kailangan po yun eh, di ba? Kung ano man pong church kayo, saan man kayo nag-church at meron kayong mga live videos, panoorin ninyo ng paulit-ulit. Balikan ninyo para po mas tumibay tayo. Lagi ko sinasabi dito, pag bumabiyahe kayo, papasok ng trabaho, para talagang ma-feed kayo ng salita ng Diyos, habang kayo bumabiyahe, imbis na manood ng kung ano-anong mga palabas dyan sa inyong cellphone, makinig na lang po kayo ng audio, Bible audio, or manood ng mga videos na may kinalaman sa Panginoon. Yun na lang ang panoorin natin. Kaysa yung mga telenovela, Korean novela, kung ano-anong novela ang pinanonood ninyo, tas scroll lang kayo ng scroll ng mga videos na minsan wala namang naitutulong upang tayo lumago. Huwag na yun, di ba? Imaginein mo, sa biyahe mo, minsan ang haba ng biyahe mo, galing sa bahay nyo hanggang sa opisina nyo o sa trabaho ninyo. Huwag nyo nang aksayahin ang pagkakataong makapakinig ng salita ng Diyos. Di po ba? Doon pa lang, solved ka na. Pagdating mo niyan, maniwala ka. Pag ang salita ng Diyos ang inuna mo, pagdating mo sa trabaho, ang sigla-sigla mo. Mapapansin niya ng mga kasama, ba't ang saya mo? Kasi nakapakinig ka ng salita ng Diyos, nakainom ka ng vitamins, di ba? Parang talagang solved na yung buong maghapon mo dahil alam mo na may Diyos na gumagabay sa iyo at may Diyos na mag-iingat at magkokontrol ng buong maghapon mo. Nang sa ganon, ito ay maging maayos, productive, di ba? Ganun ang Panginoon natin. Talagang mangungusap siya sa buong maghapon mo at gagabayan ka niya para hindi ka mapahamak, di ka maligaw, di ka malito. At kung may trabaho ka, magugulat ka, natatapos mo yung trabaho mo ng masaya. Di ba? Ganun din sa negosyo, ganun din sa pag-aaral. Unahin natin ang Panginoon. And we serve a God, sabi nga dito, who brings dead things back to life. Whether it's a nation, a community, a heart, or even His Son after His death on the cross. He restores what's been lost, renews what's been broken, and revives what feels beyond hope. Diyos lang makakagawa niyan. Ang Panginoon lang ang nakakagawa niyan na marirestore niya ang mga taong naliligaw, nawawala, nare-renew niya ano ang mga nasisira at nare-revive niya yung mga feeling o mga pakiramdam ng mga taong nawawala ng pag-asa. Wala pong pwedeng makatulong sa atin kundi ang Panginoon. Promise. Kasi kapag tao ang ating pong pinanghawakan, yung mga advices nila, tama naman yun eh. Kaya lang may hangganan yun. Pwede nga minsan, ikaw pa minsan di ba, pag humingi ka ng advice sa tao, tapos mas matindi pa rin problema ang pinagdaanan niya. Ang nangyari to, nag-iyakan na lang kayo, pas lalo pang bumigat yung problema kasi naging problema mo rin yung problema niya. Kaya pag may ganun, manalangin kayo ng sabay. Diba? Ipanalangin yung isa't isa. Tumawag kayo sa Panginoon at talagang, Lord, kailangan namin tulong mo. Ginawa na namin ang lahat. Pumunta na kami sa mga dapat puntahan, kinausap na mga dapat kausapin, pero parang hindi naman kami nagkakaroon ng pag-asa. Hindi naman nabubuo yung nasirang relationship. Pero sa iyo, may pag-asa kami, Lord. Panghawakan natin ang salita ng Diyos, di ba? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay tunay na tumutugon. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa at huwag ka lang mawawalan ng tiwala sa Diyos. Kaya po napakabisa ng pagbabasa ng salita ng Diyos upang tayo ay patuloy na makasunod sa Kanya at hindi na makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos na pwedeng maging dahilan upang ikapahamak natin at ikipahamak ng ating kapwa. Diba? Kasi minsan nakakahawa talaga yung brokenness, yung discouragement, yung hopelessness. Nakakahawa yan. Kapag minsan nagkukwento tayo,
Di ba? Imbis na maging encouragement tayo, hindi ka nga encourage, kumbaga discourage ka nga eh. Kumbaga parang hopeless ka nga eh. So nagkwento ka sa kaibigan, nahawa mo pa siya. Di ba? Kaya nga, pag tayo ay super na pinanghihinaan, huwag kang basta mga usap kahit kanino. Mga usap ka sa mga elders nyo, sa mga leaders nyo, sa mga Bible study leaders ninyo, cell group, life group, D group leaders nyo. Kasi sila makakatulong sa'yo. Hindi mo sila mahahawahan. Sa mga pastors, leaders ninyo sa church, huwag kayong kung kani-kanino mga usap na minsan nakakapanghawa pa tayo ng kahinaan natin, di ba? At mas pinakahigit na dapat natin kausapin sa mga panong pinanghihinaan tayo at nawawalan ng pag-asa, kausapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa Kanya natin isumbong lahat, idulog lahat, at tunay kikilos ang Panginoon sa buhay natin. And if your soul feels empty, ask Him to breathe His Spirit into you again. Kasi talagang dumarating talaga yan. Minsan yung spiritual dryness pa nga na tinatawag yan. Yung bang parang, ba't ganun? Parang may kulang sa akin. Hindi ako masaya. Kahit anong meron sa harapan ko na pwedeng magpasaya, pero may kulang. Tapos parang hindi ka na nagpe-pray, hindi mo na maintindihan yung Bible pag nagbabasa ka. So yun po yung mga sintomas, parang sakit, no? Na tandaan nyo, pag may mga ganun ng bagay, huwag mong patatagalin yan. Mag-attend ka na sa mga sa church nyo, mga usap kayo ng mga believers, sa mga humingi ka na ng advice sa mga leaders mo, at huwag mong pahintulutan na tumagal yan. Kasi kapag ka nangyari na tumagal, doon yung tinatawag na magdadry yung bones mo. To the point na panghihinaan ka na. At akala mo okay ka pa, hindi na pala. Diba? So, huwag yung patatagalin yan. Huwag yung sasarilinin. Yan yung topic natin kahapon. Do not isolate. Huwag kang hihiwalay sa karamihan. Lalo na sa mga kamana ng palataya mo. Na siyang magbibigay ng lakas ng loob mo. At mananalangin para sa'yo. Humingi ka na kagad ng prayer. Diba? Tumawag ka na sa iyong mga, call a friend, sabi ko nga kahapon, di ba? Tawagin mo na, o kung may GC kayo, mag-message ka na sa GC, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamananampalataya ko, sister ko, pinanghihinaan ako ng loob ngayon. Parang feeling ko mayroon akong spiritual dryness, na pati pagbabasa ng Bible, di ko naiintindihan, parang nahihirapan ako magdasal. Humingi ka ng panalangin sa iyong mga kapatiran, sa iyong mga kasisters, sa inyong fellowship group, di ba? Kasi tutulungan ka nila sa panalangin. At napakaraming mananalangin para sa iyo. Do not isolate, okay? Dahil dyan ka po lalong talagang mapapalayo sa Diyos. Kasi kapag nag-isolate ka, dalawa lang pwede mong kasama pag nag-isolate ka. Ang Panginoon o ang kaaway, si Satan. So, minsan, pag nag-isolate ka at mahina ka, weak ka, dahil sa dami ng problema mo, kadalasan, mas nakaka-penetrate si Satan kaysa kay God. Diba? Kasi sabi mo nga, hindi ka makapagdasal, hindi ka makapagbasa ng Bible dahil di mo naiintindihan. So, sinong papasok? E di yung kaaway, to steal, to destroy, and to kill you. Kaya yun ang iiwasan mo. Because sabi ng Panginoon, I came to give you life and abundantly. Diba? So, dalawa yung pwedeng pumasok at mangialam. Doon na tayo kay Lord. Lord, sige na, pakialaman mo na yung buhay ko. Di ba, okay lang kung mag-isolate ka para mag-pray. Paano kung mag-isolate ka para mag-self-pity, para kaawaan ng sarili mo, para lalo mong pahinain yung loob mo? Iba ang papasok doon. So, doon ka sa Lord. Kaya ako mag-isolate kasi I want to encounter you, Lord. I want to pray, I want to worship, yun yung gawin mo. Na-mention na natin yung kahapon, di ba? And because where God breathes, life follows. Kasi kung saan humihinga ang Panginoon, doon naandun ang buhay na kanyang ibinibigay sa atin. Kaya huwag tayong hihiwalay sa Diyos kahit anong mangyari. Di ba? Kapit tuko tayo. Ako nga, sabi ko, Lord, kahit ito na lang nakakapit sa'yo, parang ganyan, parang ganito. Di ba? Parang
nakaganyan ako. Lord, ito si Lord. Kahit ganyan na lang, Lord, yung nakakapit sa akin, huwag mo ko bibitawan. Hawakan mo ko, Lord, ng sobrang higpit. Kasi, ang buhay ko ay walang kwenta, walang silbi kung wala ka sa akin. Kaya nga po, sa mga taong hindi pa na-encounter ang Panginoon dahil wala pa silang personal na relasyon, bigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na makapasok sa iyong puso at makakilos ang banal na spirito sa iyo sa pamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. At ihingi na natin ng tawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Huwag ka nang magtira. Ibigay mo ng lahat. Ihingi mo ng lahat ng tawad. At mag-repent. Magsisi talaga, sincerely. Yung buong puso. Yung talagang pagsisisi na hindi mo na ito babalikan. Dahil makakapasok ang Diyos, makakakilos siya. Mararamdaman mo, after mong tanggapin si Kristo as your Lord and Savior, magbabago ang takbo ng buhay mo. Hindi ka na kayang dalhin ng kaaway sa dati mong buhay. Hindi mo na talaga yung babalikan. Kasi lagi kang mapapaalalahanan ng banal na spirito eh. At kung tayo paalalahanan ng Holy Spirit, pakinggan natin, sundin natin. Dahil sabi nga ang temptation laging nandyan. Hindi mawawala ang temptation dahil si Satan ay super sipag para guluhin tayo. Dahil gusto niya makabalik tayo sa kanya. Pero kung tayo magpapadala sa temptation, yan po'y kasalanan na. Pero kapag tinempt ka, pero hindi ka nagpadala, hindi mo sinunod yung temptation, hindi mo ginawa yung temptation ni Satan, panalo si God. Diba? Tinalikuran mo, hindi ko gagawin yan. Mahal ako ng Diyos. Nakakahiya naman sa Panginoon sa dami ng magandang bagay na ginagawa niya sa buhay ko. Babalik pa ba ako dyan? Ayoko na. Tapos na ako dyan. Diba? Kasi sinabi ng Holy Spirit, wag yan. Sabi ni Satan, sige na, minsan lang naman yan eh. Hindi naman yan makakabawas sa pagkatao mo. Diba? Ganyan pa siya bumulong eh. Pero ang sabi ng Holy Spirit, hindi. Talikuran mo yan. Umalis ka dyan. Pero tayo, minsan dahil sa kahinaan, dahil nasa flesh pa tayo, diba? Ayun, sige. Oo nga naman, minsan lang naman to. Hindi naman to araw-araw eh. Yan ang mga katwiran natin eh, diba? Pero hindi mo alam na yung pagpasok mo sa trap ni Satan, sino nagwagi? Diba? Kasi pag yung minsan, yung laging sinasabi, minsan lang naman eh. So, ang tanong, gaano kadalas ang minsan? Kasi kapag lagi natin yung temptation, lagi natin yung tawag dito, yung ginagawa natin at tayo nagpapadala sa kahinaan natin, uulit at uulit yan. Diba? Pero kung talikuran mo yan at sabihin mo hindi, tatayuan ko ang aking pananampalataya sa Diyos. Maniwala ka, pag nangyari ulit yan, naalokin ka ulit ng kung ano-ano, parang baliwala na sa yung tanggihan eh. Kasi minsan di tayo tumatanggi, bakit? Kasi piniplease natin tao eh. Hindi ang Diyos. Kasi baka kung ano sabihin nila, pag hindi ako sumabay sa kanila eh, nakakahiya naman. Eh minsan naman ako natulungan ng mga taong to, tapos minsan lang din naman nila ako alokin, tapos tatanggihan ko pa. Sino piniplease mo? Ang Diyos o ang tao? Tandaan natin, no? Nandito tayo sa mundong ito hindi para i-please ang tao. Andito tayo to please God. Yung mapapangiti natin ng Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa natin dahil sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Kasi bakit? Para kanino ba ito? Hindi naman to para sa kahit na sino, kundi para sa atin din. Kapag tayo ay tuluyan at tapat na sumusunod sa Diyos, tayo rin po ang tunay na makakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Bagamat ang biyaya ang blessing ay isang bonus yan. Diba? Huwag nating iisipin na kapag mo ako mabuti, may blessing. Hindi ganon. Bonus yon. Na kay God yun kung i-bless ka niya. Diba? So, huwag mo isipin yun. Ang isipin mo palagi sa lahat ng gagawin mo, gagawin ko to bilang pagsunod sa aking Diyos. Gagawin ko to dahil gusto kong mag-glorify si Lord.
So, kapag may inaalok sa yung kaaway, tinitempt ka, tanungin mo kagad ang sarili mo, Lord, kapag ginawa ko ba to, kalugod-lugod ba to sa'yo? Mag-glorify ba kita? Mapapangiti ba kita, Lord? Kasi kung hindi ko to gagawin, Lord. Ako, ganun na ako ngayon. Kasi kung lahat ng inaalok sa atin ay oo-ohan mo, di mo tatanggihan dahil lang sa pakikisama, hindi ang Diyos ang iniisip mo dyan. Tao pa rin ang iniisip mo. Tanggalin na natin yun. Hindi naman natin, kumbaga, akala mo lang hindi tayo mauunawaan ng mga tao sa paligid natin. Pero naiintindihan naman nila tayo. At ang maganda doon, kapag nakita ka nila na ikaw ay naninindigan na hindi mo na talaga ito gagawin, at the back of their mind, yung mga taong nakakita sa ginagawa mo, nakapapaisip sila, ay oo nga, totoo na to. Hindi ko na talaga siya makuha o matempt. Seryoso na siya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Di ba? Ganun din po sa paglo-low carb eh. Paano makikita ng taong seryoso ka sa paglo-low carb kung konting temptation na dadala ka? Di ba? So, isipin nila, dali-dali, tinan mo, bumibigay din kagad. So, hindi na sila maano sa'yo, na next time, alokin ko ulit yan, mag-ano ulit yan, tinan mo. Hindi siya seryoso sa kanyang ginagawa. Pero din sa paglilingkod sa Diyos. Pakita natin, tayuan natin ang pagiging Kristiyano. Alam natin, hindi yan makakatulong sa ating katawan at hindi yan makakatulong sa ating spiritual na buhay. At magiging katisuran pa tayo ng taong nag-aalok sa atin yan. Huwag na natin gawin. Kasi sa Diyos ako nakatingin, hindi sa tao. We want to glorify God. Gusto natin si Lord yung mag-glorify sa lahat ng ating ginagawa. Dahil ang Diyos ay tapat sa buhay natin, naway maging tapat din tayo sa Kanya. Mabuti ang ating Diyos, maging mabuti rin tayo. Kasi gusto ng Panginoon na maging katulad natin siya. Sumunod tayo ng buong puso, buong kaluluwa at buong pagmamahal, buong pag-iisip. Sapagkat siya ang Diyos na He deserves all the highest praise. Lahat ng pwede natin ibigay sa Panginoon, lagi natin siyang iisipin. Maging focus natin siya, maging God-centered tayo, nang sa ganun ay matamasa natin ang kanyang pag-ibig, kagalakan, katiwasayan ng puso't isip at kapayapaan na nagmumula lamang sa Kanya. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sapagkat napakaganda ng mensahe at paalala mo para sa amin ngayong umaga. Salamat Lord, hinihingahan mo kami upang magkaroon kami ng buhay. Sa tuwing kami manghihina, Panginoon, ikaw ang aming kalakasan. Sa tuwing kami tinitempt, Lord, ikaw nawa ang lagi naming maisip para hindi kami madala ng mga temptations na ito na nagiging sanhi upang kami manghina lalo sa aming pananampalataya. Sa mga panahon kami pinanghihinaan, napapagod, fill us with your strength, Lord. Fill us with your Holy Spirit. Panginoon, wala kaming ibang panghahawakan kundi ang iyong mga pangako. Wala kaming ibang paniniwalaan at pananampalatayang pagtitiwalaan kundi ikaw. Tulungan mo kami, O Diyos, sa mga taong pinanghihinaan ng loob, nawawalan ng pag-asa. Ikaw nawa, O Diyos, ang aming maging kalakasan. Lagi nawa naming maisip kung gaano ka naging mabuti sa aming mga buhay. Sa lahat ng iyong ginawa, simula pa noon hanggang ngayon, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniwan, kaya nakakahiya minsan, Lord. Sa dami ng kabutihan sa buhay namin, patuloy pa rin kami gumagawa ng kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon. Hindi pa rin namin maisuko ang mga bagay na pinanghahawakan namin kung kaya't ang bigat pa rin ng buhay, Lord. Patawarin mo kami. Nawa, O Diyos, patuloy ka manahan sa aming mga puso, sa aming isipan, sa aming buong pamilya. Gabayan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. At patuloy mo kaming paalalahanan sa mga bagay na minsan nakakalimutan namin dahil sa aming kahinaan. Thank you, Lord God, for your love, for your mercy, for your goodness, for your kindness, for your faithfulness, for your loving kindness, and thank you, Lord, for your grace. Kapag, Panginoon, nakakaramdam kami ng kawalan at nakakaramdam kami, Panginoon, na parang merong kulang sa aming buhay.
Tulungan mo kami, punuan mo kami, Panginoon, ng iyong presensya. I-restore mo ang aming mga kaluluwa, Panginoon. At ibalik mo ang aming buhay. Buhay na punong-puno ng kasiglahan. Buhay na punong-puno ng pag-asa. Buhay na nagmumula sa iyo. Minsan mo na kami, Panginoon, na binigyan ng pag-asa dahil tinanggap ka namin bilang Diyos at tunay naming tagapagligtas. Pero dahil sa mga pagsubok, problema, karamdaman, mga sitwasyon na nangyayari sa aming paligid, ay nakakalimutan namin na meron pala kaming Diyos na tunay na nagmamahal sa amin at pwedeng tumulong sa amin upang bigyan kami ng bagong pag-asa sa buhay. Maraming salamat, Lord God. Nawa, O Diyos, ay patuloy ka na magtagumpay sa aming buhay. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming pinanghahawakan. Pakaingatan mo po, O Diyos, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon. Bigyan mo sila ng lakas kung sila'y nanghihina. Punuin mo sila, Panginoon, kung sa pakiramdam nila sila'y nagkukulang. Tulungan mo sila, Panginoon, na magtiwala ng buong buo sa iyo at manampalataya na kapag dumaranas sila ng mga bagay na makapagpapahina sa kanila, lagi nilang maalala, merong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na kayang gumawang ng himala, at Diyos na lahat ay posible. Maraming salamat po, Panginoon. Continue to bless Ate Mabs TV family, God Loves You Movement Ministry, God First Christian Ministry International, ganun din, Panginoon, ang Global Life University. Maraming salamat, Lord. Ikaw po ang Diyos na buhay, na hindi kami iniwan at hindi kami pinabayaan. We love you, Lord Jesus, and thank you for loving us always, Lord. Thank you for the forgiveness of our sins, Lord. Thank you for the eternal life. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Father God. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumabay sa ating pong devotion ngayong umaga, at nawa po ay magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Huwag po tayong titigil kahit anong mangyari. Ano man ang laban, pagtatagumpayan natin yan dahil ang Diyos natin ay tapat. Amen! So, sa mga nanonood po sa God Loves You Movement Facebook page, magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong panonood. Ganun din po sa mga nanood dito sa Ate Mabs TV, kay Ate Marilyn Bautista, Ate Lucy, Ate Edgy, Ate Jenny. I hope okay na yung mga mata. Thank you, Lord. And magkita-kita po tayo mamaya sa atin pong online fellowship sa mga Thursday group and Monday group. Joint fellowship po tayo mamayang gabi, 7 p.m. online fellowship. I'm so excited to see you all again. Ako, alam niyo ba, pag dumarating Monday, Thursday, excited ako kasi doon kami talagang nakakaranas at nakakaramdam ng hindi ka nag-iisa sa buhay na ito. Dahil sa mga patutuon, naririnig mo, pasasalamat, pagpupuri sa Diyos. At napakabuti ng Panginoon. Meron tayong ganung fellowship. I hope makasama namin kayo. Join us! So, i-message nyo lang po ako sa Ate Mabs TV para po maisama ko kayo sa GC. At naway mag-active kayo kapag kayo nakasama na. Kasi po doon talagang close na kami ng grupo. Prayer namin ay magkaroon kami ng face-to-face meet-up, no? Para naman makapag-worship kami, makapag-devotion kami ng sama-sama, face-to-face, para mas masaya. Kuya Alan, thank you for watching. Magandang umaga sa iyo. And praise God, okay na po ako, sabi ni Ate Jenny. To God be the glory. So, kita-kits po tayong muli bukas para po sa isa na namang live devotion, para po tayo patuloy na lumakas sa ating pananampalataya at makita natin at maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. God bless po sa inyong lahat. And sa mga hindi pa po nag-follow, mag-follow po kayo sa Ate Mabs TV, God Loves You Movement, Ate Mabs Digipreneur Facebook page, at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel natin, Ate Mabs TV. Maraming salamat. God bless everyone. See you all again tomorrow. At lagi niyong tatandaan, God loves you. Mahal na mahal po tayo ng Diyos.